Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 25 ng Hulyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:40 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga binamahal. Direct po dito sa Los Angeles, California ay patungkol po dito sa nung mga nakaraang araw ay yung baybayin ng Liwliwa, San Felipe. Pinapakita po sa YouTube ay talagang nawasak o nasira. Yung mga resort nasira, ano? At ang daming nagbablog po, ano? Ang daming nagbablog o pumupunta ron at pinapakita ng drone. Pati yung mga barko na naandun, pinapakita ng drone. At ay taga Sambales po ako eh. Kabisado ko po yung lugar. Actually, dalawa yan eh, dyan sa San Felipe. Isa sa Maluma, yung river, at saka isa yung Santo Tomas River. Yan nga sa Liwliwa ay malamang ganun din sa Maluma. Ganun din yan. Pero mas grabe ang nangyari sa Liwliwa. Kasi mga beach resort po eh. At mga ari ng artista. Opo. Diyan kasi nagbilihan ang mga artista diyan sa baybayin ng Sambales. Kasi malinis o mura. Mura pa ang lupa sa Sambales. Kaya kahit nasa bandang kaparangan o kabundukan, maraming mga estranghero ang bumibili dyan. Usually, galing ng ibang lugar. Opo. Yan po ang napansin ko dyan sa Sambales. Mura ang lupa hanggang ngayon. At yan nga ngayon ay pinapakita nila na nasira yung beach. Nasira. At yan po ang tatalakay natin ngayon, At ito po ay pansarili ko lang po ito na pananaw dahil sa pagre-research ko ay magko-conclusion ako. Pero hindi ko po ito ini-impose. Maaring mali ako, Kung mali ako ay aaminin ko naman eh, mali ako. Pero nga ay ito lang ang kuwang ko, yung findings ko dahil pinag-aralan ko po yan eh. Bata pa kasi ako yung Black Sun, yung bakit ka ako gumagalaw yan dahil minamagnet namin yan eh. Nung elementary nga ako ay yung kaeskwela ko ay may daladalang magnet. Pero uso sa amin yan ay binili ko. Binili ko yung magnet niya. Magkano ka ko yung magnet mo? Bilihin ko na. Grade 1 po ako ha. Grade 1. Aywan ko kung ang sabi niya ay 25 centavos. Sabi niya eh. Ngayon, pinag-ipunan ko yan. Pinag-ipunan ko. Pero noon, medyo may kaya kami noon eh. Noong grade 1 ako. Kaya, binili ko. Kasi, yung magnet, ginagawa naming laruan yan eh. At saka, wala akong makitang magnet talaga. Hindi ko nga alam saan nila kinuha eh. Bilib na bilib ako eh. Ay ngayon, ay nalaman ko, doon lang pala sa speaker yung speaker kasi natin may magnet, doon lang pala nila kinuha yun. Winasak nila yung speaker, ayun. Pero nung bandang huli, binawi sa akin. Binawi, ibinalik yung pera ko. Ay bakit ako babawiin mo? Ay hindi sa akin yan, sabi niya eh. Dalawa kami ang may-ari niyan. Magpinsan sila.
ay ibinalik naman nila yung pera ko. Pero okay na dahil napaglaruan ko na eh. Mga 1 buwan siguro, 2 buwan, naglalaro kami ng magnet. Kasi kukuha kami ng buhangin, ilalagay namin sa papel, tapos yung magnet nasa likod ng papel, pagagalawin na namin yung buhangin. Pag buhangin, yung bato, hindi sasama eh. Pero pag yung iron filings, sasama eh. Kaya, yun ang iniipon namin. Yun, At i-share ko lang sa inyo. Kaya, bata pa ako, nagtataka ako, bakit itong buhangin sa amin ay mayroong iron filings? Yan po, Sa iba, wala eh. Sa ibang lugar, wala. Ayun pala, galing pala yan sa pagputok ng Mount Pinatubo. Pinag-aralan ko po yan eh. Pag ang batong buhay ay nadurog dahil sa init, batong buhay po ay sa pagputok ng bulkan kwan po yan eh. Napakainit po yan eh at nadudurog sila eh. Ngayon, pag nalamigan yan, kasi naiputok na eh. Pag na-expose na yan sa atmosphere, lalamig na yan eh. Yung palang bato na pinong-pino na batong buhay, nagiging iron filings. Yan pala, yan. Kaya namamagnet. Ngayon, yan po ang isa sa pinakamagandang gawing bakal. Tinutunaw po yan, yung iron filings at ginagawang bakal. At yung black sand dyan sa Zambales, number 1 yan. Class number 1 na bakal. Kasi ang pinakamatibay na bakal ay yung chrome vanadium. Yung ginagamit sa mga release ng train, yung ginagamit sa mga barrel ng kanyon o ng baril. Yan po chrome vanadium. Ang susunod ay yung stainless steel. Yan, yung black sand, napakaganda palang tunawin yan at gawing stainless steel. Ay napakamahal na po ng bakal ngayon. Kaya ganyan, Ngayon, dito po sa California, napakaraming ganyan. Kasi dati itong California ay kwan daw ito yung bulkan. Kaya marami rin sila. At may panahon na ang sabi ng mga tao, may panahon na nagkonklusyon ang mga tao dito sa Amerika na lulubog daw ang Amerika dahil nga dito na pinakamaraming napuproduce na bakal. Opo. Dito sa Amerika dati. At dyan sa Hawaii, pinakamarami ring black sand dyan kasi nga ay yung mga bulubundukin nila dyan ay galing sa pagputok ng bulkan. Ayan po. At dyan din po nagmimina ng mga black sand dyan sa Hawaii. Ngayon ay sa Pilipinas ay ayan nga. Ang alam ko sa bandang norte, mayroon pang isa o dalawa siguro na black sand din, pinagkukuhanan ng black sand at mga Chinese din ang kumukuha. Ayan po Bakit kinukuha? Ay tinutunaw nga nila yan Tapos ibibenta sa atin napakamahal. Hindi ba? Ayan po. Ay ni-research ko po yan Ano yung black sand? Ano ang gamit yan? Ngayon, ang problema po dyan ay ganito. At sinusulat ko na po ito sa YouTube o dun sa Facebook na kasi nag-aalala sila ay nasisira daw dahil reclaim yung area reclaim daw. Bawal dyan dahil dagat dati o mababa yan dati, bawal tayuan ng bahay. Ay okay, pwede rin yun hindi ba? Bawal tayuan ng resort. Pero nagsapalaran sila at pinayagan yan ng
ng mga authority, kaya nagkaroon sila ng resort. Ngayon, pero hindi ron eh. Hindi ron. Ang nakikita ko dyan ay yung nagdi-dredging dyan. May dredging dyan eh. Opo. At kung makikita nyo po, yung sa Butolan, Zambales, yung baryo Bangan at saka Purak, ubos na eh. Ubos na. Yung mga tao doon sa Bangan, nililipat na sila. Kasi yung bahay nila, nakukuha na eh. Nakukuha na? Oh. Ay bakit hindi makukuha yan? Ay sinisip-sip po eh. Sinisip-sip yung buhangin sa ilalim ng dagat. Pero hindi lang sa ilalim ng dagat, naandun na sila sa bukana ng river. Yung Bukaw River sa amin. Ay ang lapit na eh. Doon sa tulay. Ay i-google nyo. At saka yung 10 years ago, i-google nyo. Ang layo pa ng dagat. Ngayon, naandun na sila sa bukana. Doon na sila nagdi-dredging. At yun nga, yung dalawang barangay, dalawa yan eh, yung Bangan at saka yung Purak, nangalahati na. O umaalis na yung mga tao. Yun sa Purak, umaakyat na ng bundok. Yun naman sa Bangan ay naglagay na ng yung parang resettlement area, i-transfer na sila doon. At marami na ang nagtatransfer kasi libre eh. Libre. Oh. Malapit lang doon pero ay mataas-taas. Pero palagay ko aabutan din yun kung hindi ititigil yung dredging na yan. Ngayon ang dredging naman ay simple kasama na po yan sa kasama na po yan sa panlilinglang o pan-deception. Ang sabi nila ay tinatambak daw sa Pasay. May project dyan sa Pasay. Ay hindi ako maniwala doon. Bakit kukuha pa sila ng lupa dyan sa o bakit kukuha sila ng buhangin dyan sa Zambales para itambak lang sa Pasay? Ay yung transport lang yan, lugi na sila. Oh. Ganon din, sisip-sipin lang naman yung Ay di, doon na sila kumukuha sa Manila Bay. Sisip-sipin yun, itatambak. At ang bilis. Noong 1998 po, o 1997 to 1998, nakita ko po yan ng personal, araw-araw. Yang Mall of Asia na yan, dagat yan. Dagat yan, yan sa Pasay, malapit sa Baclaran. Nadadaanan ko yan kasi nagtatrabaho ako dyan sa dyan sa Senado, dyan sa GSIS Senate Building. Mahigit akong 1 taon dyan. Ay galing ako ng Las Piñas, nadadaanan ko yan, umaga, hapon. Pagpa-uwi, nakikita ko na naman. Ang bilis nilang ang tawag dyan, reclaim. Hindi ako naniniwala na kukuha pa sila ng buhangin sa Zambales, dadalhin dyan sa kung saan yan, yung may mga project dyan. Hindi ako maniniwala. Reclamation na lang. Pero alam nyo po mga kababayan, mga minamahal, ay engineer po ako At nung pangalawa kong trabaho, na-assign ako sa MWSS. Ang project namin, yung groundwater, yung nagtatayo kami ng mga bomba ng NAWASA, MWSS. Ngayon, nagdi-drill kami dyan. Ngayon, doon sa opisina namin, mas marami ang geologists kaysa engineers. Mas marami sila. Doon ko nalaman sa kanila, kasi uso na rin doon ang yung kay Imelda noon, yung reclaim, yung dagat-dagatan na yan, reclaim lang yan Ang sabi nila ay itong pag-reclaim natin ay
after a while, sabi nila, lulubog na ang Maynila. Sabi nila, bakit ka lulubog? Ay sinisip-sip ka niya eh. Sinisip-sip yung buhangin doon sa ilalim. Ay, yung buhangin ay baka aabot yan ng Bulacan at saka Pampanga eh. Sisip-sipin. Kaya lulubog na kanya ang Bulacan at saka Pampanga at saka Metro Manila kasi sinisip-sip nila eh. Ay naniwala ako sa kanila eh. 15 years, 20 years kanya, iba na ang resulta dyan. At kaya nga ngayon ay hindi natin alam. Baka yung dating matataas na lugar dyan sa Metro Manila ay kaunting ulan lang ay lubog na. Bakit? Ay sinisip-sip nga yung buhangin sa ilalim eh. Hindi natin alam, bumababa na yan. Yung level nila. Yung ground level. Yun po ang maisir ko sa inyo, no? Kaya hindi rin maganda yung reclamation na yan eh. Pero hindi po yan ang topic natin, ano? Hindi ako naniniwala na kukuha sila ng buhangin sa Zambales para dalhin sa Pasay. Para magkaroon ng building doon. Ang layo po niyan eh. Hindi ba? At binanggit ko rin na hindi maganda rin ang reclamation kasi nga bababa ang Metro Manila eh. Pati nga Candaba eh, nagtataka sila eh. Palubog ng palubog, hindi ba? Oo. At saka yung mga yung kwan dyan sa Bulacan. Oo. Mababa na. Hindi ba? Ayan po ano. Ngayon ay ito ano, may dredging doon. Diyan sa Zambales. At ang lalaki po ng barko niyan, galing ng China. Mayroon akong nabasa na isang nag-vlog. Ang sabi niya, yung drone ko kanya nahulog. O hindi ko na makuha. Kasi lumapit siya doon sa barko, pinalapit niya, ay hindi na niya makontrol. Ay ang sabi ng nagkuhan, ako alam ko din, ginajam yan. Kasi tinitignan niya, ano ba yung barko? Ano bang nangyayari doon sa barko? Ay may jammer yan siguro eh. Kaya kung ano yung kwan mo, yung signal mo, kukunin nila yan eh. Ano ang signal ng kwan mo, ng drone mo, kukunin nila, papalitan nila, idadive na nila sa kwan. Nahuhulog, sabi niya eh. Ayan po ang maisir ko sa inyo. Kaya nga, matindi po yan. Yang mga barko dyan. Ngayon, ay ang sabi ng iba ay nagagalit sila sa local na pamahalaan. Ay hindi po. Hindi kaya ng local yan. Yan po ay national yan. Amak mo eh, ang daming barko dyan ay anong ginagawa ng Philippine Navy? Hindi ba? Ayan po eh, nasa national po yan. At isinishare ko po sa inyo, ngayon, kung naniniwala kayo, ay ishare nyo din sa iba, kahit na sa kwentuhan, hindi ba? Nakikipagkwentuhan kayo, ay sabihin nyo, ay yung mga barko dyan, ay baka humihigop ng buhangin yan, yung Black Sun. Hindi ba? At yan na nga, kung naugos na yung buhangin doon sa paligid ng seashore, ay simple babagsak po ang lupa eh. Ayan po. At mayroon akong nabili na lupa doon sa malapit doon sa Purak. Binuklutan kasi ang susunod eh. May nabili ako na lupa doon malapit sa beach. Ay talagang yung mga nauna doon sa beach nangawala na eh. Nangawala na. At ngayon, tinitingnan ko, ay putris kako, baka half kilometer na ang kako nakuha. Doon sa dati, nung inalisan ko, 17 years ago, baka mahigit ng half kilometer ang nakuha ng dagat. Doon sa, ngayon, pero noon, sinasabihan na ako ng mga tao doon, yung mga humuhuli ng kulita, o yung malalaking pusit. Hinuhuli nila yan eh kung mag-order ka.
ay ayaw nila namang humuli kung walang order. Pero kung may order, sinisisid nila yan sa ilalim. Yung mga mangingisda dyan sa Purak at saka dyan sa Binuklutan, ay sabi nila, "Sir, delikado na pa ito kanyang bahay mo dito." Sabi, "Bakit ka ko?" Ay sinisisid namin wala nang buhangin, sabi nila, na uka na sa ilalim. Ay naniwala naman ako sa kanila. Kasi ang bilis magkwan matibag ang lupa Wala na pala, sir, sabi nila. Wala, nakauka na. Ay baka abutan na yung school. Ay bago mag-school, yung lupa na nabili ko bago mag-school, ay bahala na kako kung makuha yan. Iyan po ang sinisir ko sa inyo, Pero yung layo ko doon sa Dalampasigan dati, almost siguro mga mga 800 meters pero ngayon yung 500 meters nakuha na ay 300 na lang meters siguro ang layo ko. Ay malapit na rin kako ito. Ayan po Pero ang gusto ko pong sabihin dito, yung dapat yan tinatakal yan Tinatakal. Opo, tinatakal yung bigat nung nakukuha nila na iron filings. Tinatakal yan. Dapat yan. At may porsyento ang gobyerno. Pero lahat tatakalin. Parang sa Saudi. Sa Saudi po, ay nagtatanong-tanong din ako At yung Aramco, kuwan pala yan. Lahat ng langis pupunta sa doon sa pantalan. Dalawa lang yung pantalan nila Isa doon sa Yambo at saka isa dyan dito sa Eastern. Ay doon pumupunta. Pero bago nila ikarga yan doon sa barko, tinatakal nila. Kaya walang lusot May metro. Ilan bang kukunin ng barko na yan? Ay ito, sabi niya, ito ang laman yan. Ay ang sabi nga nung kapitan ng barko na ka-eskwela ko Ang sabi niya, kasi na-assign din siya dyan sa ganyan Sir, sabi niya nasa kalahati pa lang kami ng biyahe, papunta pa lang kami, binabayaran na yan May bayad na. Binabayaran na kasi pag hindi ka babayad, ay hindi ka kakargahan. Pila yan sa kanya, sir, pila kami dyan sa Yambo. Doon sa pier, doon sa pantalan, nakapila sila. Kasi nga titimbangin kung ilan yung kukunin mo Pero nasa kalagitnaan pa lang kami kanya ng dagat, binabayaran na. Hindi ba? Dapat yan ang gawin ng gobyerno natin. Na kung ilalabas nila yung black sand, yung mga iron piling nga ang tawag dyan ay kikiluhin yan at babayaran. Yayaman ang Pilipinas ay ang problema kasi yan ay ang nakikinabang lang ay yung nasa itaas hindi ako naniniwala na ang gumagawa yan ay local, hindi. Kasi hindi naman kaya ng local yan ay ilan lang naman ang pulis. Hindi ba? Ang haharang dyan ay Philippine Navy. Ay habak mo yan ay doon lang sa amin ay yung mga barko doon ay kuminsan 4, kuminsan 10. Anong ginagawa niyan dyan? Hindi ba? Bakit pinapayagan yan? Yun na nga, ay niluloko ng media o ng gobyerno niluloko ang information dinadala ka niya sa Pasay. Ay, ang tagal na yan. 17 years na ako dito, mayroon ng ganyan.
Bakit dinadala pa sa Pasay? Oh, yung buhangin. Yan po ang maisishare ko sa inyo. Hindi ba? Oh, nakikinabang lang yung yung mga national na mga leader. Pero hindi sila gumagawa ng batas na ay dapat tatakalin yan. Oh, nung daan dyan pa ako, marami na mga artista ang nagsubok na magnegosyo yan. Marami na may magnet yung mga bata ay nakaka 300 pesos sila noon eh. Ay malaki na yon dati. Kasi ang foreman noon mga 200 lang pesos sa isang araw. Yung foreman 17 years ago. Oh, alam ko na mayroong nagninegosyo na dyan, pero nga hindi uubra yung ganun kakaunti lang Oh, at kakaunti pa rin yung mga barko dyan dati. Ngayon, ang dami ng barko na sumisip-sip. Hindi ba? Oh, ay yan po dapat ang pag-aralan ng gobyerno. Pero nga ay kung ang mga leaders natin ay corrupt, ayan na nga. Kung corrupt ang mga leader natin, anong pakialam nila dyan? Hindi ba? Ay doble pa nga ang kwan doble ang kita nila kasi nagawa nga sila ng riprap. Tinambakan nila ng malalaking bato, yung dalampasigan, ay ngayon, lumulubog na rin Hindi ba? O adi kontraktor na naman sila doon sa bato, o doon sa mga riprap. Ayan po Kaya nga, kwan yan double ang kwan nila Doble ang kita nila Ay mga kontraktor din yun ng siguro mga galing din ng China o konektado sa China. Nung una, tuwang-tuwa yung mga tao dahil pinoproteksyonan sila kasi may diki may diki. Ay after a while, after 5 years, 10 years, bagsak na rin At yung mga bahay ay inuubos na talaga. Ayan nga kasi nga sinisip-sip yung buhangin. Dinadala ng China siguro yan. O doon na tinutunaw. O, ayan po Ngayon, isishare ko lang po ito sa inyo, itong Bible verse Genesis 1, verse 26. Then God said, let us make man in our image, according to our likeness, but let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creeps on the earth. Ayan po ang sinabi ng Panginoon. Yung kapamahalaan ay ibinigay sa tao ng mundo, hindi ba? Ayan over all the earth Hindi lang yung mga isda, hindi lang yung mga cattle, hindi lang yung ano bang sinabi niya? Mga birds of the air, hindi ba? Isinama ang over all the earth. Adi kasama yan. Kaya kung may gobyerno, ay dapat yan ang pag-aralan. Papaano babayad sila kung kukunin nila yung mga natural resources natin? Ako gusto ko kukunin yan Kasi mina po yan Wala pong hinto yan. At naandyan lang yan. Nasasayang. Pero dapat ay makinabang naman ang bansang Pilipinas. Parang ganun sa Saudi. Pag kinuha nila ang langis, takal. Tinatakal. Bayad ka, hindi ba? Kaya mayaman ang Saudi. Ay problema talaga sa atin kasi nga niloloko nila Ulitin ko lang then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion, hindi ba? Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, hindi ba? And over every creeping things that creeps on the earth. Pinakamataas po ng
kategorya yan na ibinigay ng Diyos sa tao. Kontrolin yan. Ay hindi mo naman makukontrol yan kung isa mo ay may gobyerno naman hindi ba? Kaya nga tayo bumabayad ng taxi. O, hindi ba? Ay kaso ay ako nga nagtataka ako bakit naandyan ang mga barko ng China. Walang ginagawa. Ang kwan natin, ang national government to hindi kasi kaya yan ng kwan hindi kaya yan ng local Hindi ng mayor, ng governor, congressman, hindi kaya yan. Naandun yan sa itaas, may basbas yan sa itaas. Ano? At kaya ko naman sinasabi yan ay yung experience ko sa Saudi kumukuha lang kami ng kwan yung parang kwan, yung kuhol o yung balisara ay gabi o kwan kasi nga pag may buwan doon kami kumukuha o maya grupo kami, mga Pilipino kami sa dagat ay kumukuha kami nung kwan yung parang suso o yung kwan pero ang lalaki niyan. Maya pinalibutan na kami ng Coast Guard Hindi namin alam. Pinalibutan na kami pero yung dala-dala nila yung mga hovercraft ang bibilis talaga. Ngayon tinanong kami sino kami, anong ginagawa namin. Ay sir, sabi namin kumukuha kami nito. Ano ba yan? Sabi nila. Ay kinakain namin ito. Ay tinignan nila parang bato Ano kinakain nyo yan? Sabi gano'n. Oo ka namin. Ay pero dala-dala naman namin yung ikama namin Parang passport yun sige kanya, wag na kayong pupunta sa malayo. Sabing ganun. Hindi sila maniwala na kinakain namin yung kwan yung suso. Parang suso yan na malaki. Ano man tawag doon? Yung kwan, yung pagbuksan mo na andun yung laman na masarap. Hindi nila kinakain yan. Bawal yan sa kanila, nakainin. Ano bang tawag doon? Ayan po ngayon, ay dyan sa atin natatanaw na yung barko sa dalampasigan. At wala, anong ginagawa ng kwan natin? Wala Kaya nga ay sangkot ang kwan dyan, yung national government. Opo. Sige po at kung naniniwala po kayo sa akin, ay i-share nyo ito kahit sa kakwentuhan nyo lang o sa anak nyo o sa kaibigan nyo. Iyan nangyayari na ganyan. Nasisira ang mga dalampasigan natin. Bakit? Ay sinisip-sip nga Hindi ba? Sige po at dalangin ko po sa Panginoon bago po ako mag-umpisa na sana sa ating pakikinig ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.